Ako si Josh. Tatalakayin natin kung bakit pinapatay ng kampo ang sariling sundalo dahil sa duwag at digmaan sa The Infographics Show. Sa ilang digmaan, kahit makaligtas ka sa artilyerya, trinchera at gas, pwede ka pa ring mamatay. Kadalasan, kapag iniisip ng tao ang krimen sa militar, pumapasok sa isip nila ang pagtalikod o mutiny, kung saan nag-aaklas ang mga sundalo laban sa opisyal. Pero may isa pang kaso ang mga hukbo na mas malabo at kasing nakakatakot, duwag. At minsan, hindi mahalaga kung ikaw ay sugatan, natatakot o kahit tapat ka pa. Pinatay ng United States Army ang isang lalaki, hindi dahil sa pagbaril sa kalaban, kundi dahil inamin niyang natakot siyang lumaban. Babalikan natin siya. Hindi tulad ng pag-desert kung saan talagang iniwan mo ang iyong unit o sumuway ka sa utos. Ang duwag ay maaaring mangahulugan ng kahit ano. Ipinapahiwatig nito na hindi ka sapat na matapang. At ang kalabuan na ito ang nagpadelikado dito. Madalas magsapawan ang mga kasong kriminal. Pwedeng kasuhan ng pagsuway, pagiging duwag o pareho ang sundalong tumangging sumugod. Ang umatras ng walang pahintulot ay pwedeng kasuhan ng pag-desert o pagiging duwag, depende sa mga komandante. Noong umagang iyon sa unang digmaang pandaigdig, may mga kaso ang British Army ng pag-abandona ng pwesto, pag-iwan sa patrol, duwag sa kalaban, pag-desert at pagtatapon ng armas. At maging tapat tayo, malabo talaga ang mga hangganan sa pagitan ng mga iyon. Pero kung iniisip mong makakatulong ang mga definisyon para luminaw ang lahat, mag-isip ka ulit. Noong 1916 sinabi ng British Army na ang pag-desert ay hindi lang pagtakbo, kundi pati na rin ang pag-isip, pagsabi, pagtatangkang mag-desert, pagtulong o pag-udyok sa iba na gawin ito. Tinatayang 75% ng mga execution sa British Army mula 1,900 at 14 hanggang 1,920 ay dahil sa pag-desert, kaya ito ang pinakakaraniwang capital offense noon. Hindi pala ganun kasimple ang kasong iyon kumpara sa kaduwagan ng mga komander ng militar na tungkol sa pagpigil ng takot. Sobrang takot nila rito at nakakahawa ang panik sa labanan. Kapag may sundalong sumuko at tumakbo, maaari nang sumunod ang iba. Pwedeng gumuho ang buong unit, bumagsak ang depensa at mabigo ang estratehikong opensiba bago pa magsimula. Dahil dito, gumawa ang mga hukbo ng parusang mas nakakatakot upang tapatan ang takot at hindi lang ito teorya. Noong 1917 nagkawatak-watak ang hukbong Pranses at muntik na silang matalo sa digmaan. Nangako si General Robert Nivelle ng Pransya na tatapusin niya ang unang digmaang pandaigdig sa loob ng 48 oras sa pamamagitan ng malawakang pag-atake. Ang mga pinuno niya ay desperado na matapos ang 3 taon ng digmaang okupa sa trinchera, kaya natural lang na pumayag sila. Lubusang nabigo ang pag-atake. 187,000 Pranses ang namatay o nasugatan, halos walang teritoryong nakuha. Nag-alsa rin ang mga sundalo gaya ng inaasahan. Mahigit kalahati ng dibisyong Pranses ay tumangging sumali sa mga susunod na tiyak na nakamamatay na pag-atake. Nilitis ang 3,000 at 400 sundalo, tinatayang 26 hanggang 50 ang naparusahan ng kamatayan at posibleng mas marami pa. Libo-libo pa ang sinentensyahan ng kulungan o ipinadala sa penal batalyon sa mga impyernong kolonya. Kung nalaman ng mga Aleman na kalahati ng hukbong Pranses ay parang nagwewelga, baka sila na ang nanalo agad sa digmaan. Pero hindi ito nalaman ng mga Aleman. Halos napabagsak ng mutiny ang Pransya sa unang digmaang pandaigdig. Swerte lang ang nagligtas sa kanila mula sa kabilang panig na malaman kung gaano na sila kahina. Anong madalas na dahilan para maparatangan kang duwag? Karaniwan, ito ay dahil sa pagtanggi sumugod kapag inutusan. Pagkatunog ng 7 para sumugod, aakyat ka sa hagdan at tatakbo diretso sa machine gun fire. Ang umatras ng walang utos, kahit siguradong kamatayan ang pananatili, ay maituturing na duwag. Ang pag-iwan sa iyong pwesto, maging bilang bantay, o ang makatulog habang naka-duty, o ang isang sundalo na pisikal na iniiwan ang kanyang mga kasama, ay siguradong pasok dito. Ang mga sugat na sinadya mo sa sarili ay itinuturing ding duwag. Madalas, ang mga sundalo ay nagpapaputok sa kanilang sariling kamay o paa, umaasang magkakaroon ng sugat na magpapauwi sa kanila. Sugat na malala para mapauwi sa Britanya, pero hindi sapat para di na makapagtrabaho matapos ang digmaan. Mahusay ang mga medikal na opisyal sa pagtukoy ng ganitong sugat, at ang mga sundalong mahuli ay kinakasuhan. Kailangan ng ebidensya kung gaano ka-obsessed ang lipunan sa paghuli ng duwag, pati sa sibilyan sa digmaan. Tingnan ang British White Feather Campaign noong unang digmaang pandaigdig. Dahil kumunti ang voluntaryong sumasali sa hukbo, namimigay ang mga babae ng puting balahibo, simbolo ng duwag, sa mga lalaking hindi naka-uniforme para mapahiya at mahikayat silang sumali. Tunog makabayan, di ba? Bukod sa patuloy nilang binibigyan ng balahibo ang maling tao,
Nabibigyan din ang mga nakalib na sundalo at sugatang veterano. May lalaking ipinakita pa sa babae ang putol niyang kamay bago humingi ito ng tawad. Si Jorge Samson naman ay nabigyan ng puting balahibo habang papunta sa pagtitipon. Pinarangalan siya ng Victoria Cross sa Gallipoli, pinakamataas na parangal ng Britanya sa katapangan. Ngunit tinawag pa rin siyang duwag sa harap ng publiko. Maraming lalaki ang namatay matapos makatanggap ng mga balahibo dahil hindi nila kinaya ang kahihiyan ng mapahiya para sa isang bagay na hindi naman nila kayang kontrolin. May ilan na nagpalista kahit di pasado sa medikal, masyadong bata, o may mahalagang trabaho, at marami sa kanila ay nauwi rin sa parehong bangungot. Ginawa raw ang sistemang ito para maiwasan na mabali ang mga lalaki sa pressure at maparusahan. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, natuto na ang karamihan ng hukbo mula sa nakaraang digmaan. Inalis ng Briton ang death penalty sa mga tumatakas sa digmaan matapos makita ang epekto ng pagbabaril sa mga kabataang may shell shock noong unang digmaang pandaigdig. Ngunit hindi lahat ng hukbo natuto ng parehong aral. Ang takot na matawag na duwag ay nagtutulak sa ilan sa panganib ng kamatayan sa sibilyang buhay at sa ilang kaso, maaari ka ring bitayin ng hustisyang militar dahil dito. Noong 1944 eksaktong ito ang nangyari sa isang 25 anyos na sundalong kapalit mula Estados Unidos na ayaw talagang lumaban sa Europa. Noong Oktubre 1944 sa Pransya, ginawa ni Eddie Slovic ang ginawa ng libu-libong Amerikanong sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tumakas siya. Hindi nga duwag sa papel, pero sa digmaan, ang pagtakas ay parang duwag din kahit iba ang tawag. Si Slovic, tubong Detroit na may kriminal na record, ay na-draft kahit tumutol siya. Nag-asawa siya at nagtrabaho sa kumpanyang tubero at pagpainit. Nang ibinaba ng hukbo ang kanilang pamantayan sa pagdadraft at tinawag siya, lumalabas na kapag kailangan ng hukbo ng tao, hindi na mahalaga ang dating diskwalifikasyon niya dahil sa kanyang kriminal na record. Noong Enero 1944 sinanay si Slovic bilang isang rifleman na hindi talaga bagay sa kanya dahil talagang ayaw niya ng baril. Nang dumating siya sa harapan, natakot agad sa putok ng artilleriya. Ilang oras pa lang mula nang sumali siya sa unit, nahiwalay sila ng isa pang bagong sundalo dahil sa pambobomba ng mga Aleman. Nakabalik ang isa pang sundalo. Ilang linggo nawalay si Slovic sa unit niya. Sumama sa unit ng Canadian, saka sumuko. Umamin siya sa sulat na tumakas siya at binigyan ng konsiderasyon ng mga komandante. Kung babalik siya sa unit, kalilimutan ang nangyari. Bumalik si Slovic pero tumanggi siyang maglingkod nang mapasailalim sa putukan ang unit. Sinabi niya sa kanyang komandante sa kumpanya ng Rifle na tatakas siya kung pilitin siyang lumaban. Pagkatapos ay isinulat niya ulit ito na parang umamin siya sa pag-desert sa pangalawang pagkakataon at sinabi ang kanyang intensyon na tumakas. Kung ipadala siya sa unahan, parang sinadya niyang tumanggi, hindi lang natakot. Pero nangyari ito sa pinakamasamang panahon. Palapit na ang taglamig matapos ang kampanya sa France mula D-Day, dumarami ang tumatakas, kaya nais ng mga komander magbabala. At ito ang problema. Kapag libo-libo ang tumatakas, imbes na patayin lahat, isa lang ang papatayin para takutin ang iba. Kapag may inakusahang duwag o tumakas, mabilis umaksyon ang militar na hukuman lalo na sa digmaan. Karaniwan, nagsisimula ang proseso kapag nagsampa ng kaso ang opisyal noong unang digmaang pandaigdig, madalas sa mga trinsera. Pwedeng kasuhan ng commanding officer sa mismong lugar. Susunod ang paglilitis, kahit mabait pa ang tawag dyan. Sa pinakamaganda, court-martial ang kahihinatnan. Ganito ang proseso. 3 opisyal, walang abogado, walang oras, at madalas, walang pangalawang pagkakataon. Abala at walang karanasan ang tagapagtanggol mo. Mabilis ang mga paglilitis. Maaaring wala pang 30 minuto bago mapagpasyahan ang buhay o kamatayan mo. Kaunti ang ebidensya at saksi, swertehan na lang. Madalas, naroon na ulit sila, binabaril. Dininig ng mga opisyal ang kaso at bumoto sa sala at parusa. Pagkatapos ng hatol, aakyat ito sa mas mataas na opisyal para sa pagsusuri, kabilang ang anumang nagpapagaan na kalagayan o pakiusap para sa awa. Ngunit heto ang problema. Ang sistema ay pumapayag sa pagbitay sa loob ng 24 na oras matapos ang pinal na desisyon. Pero sa totoong buhay, maaaring ilang linggo o buwan pa ang paghihintay. Habang tumataas ang kaso mo sa burokrasya papuntang mga general, binibigyan ka ng maling pag-asa. Pagkatapos ng anunsyo ng sentensya mo, bigla na lang, ilang oras na lang ang natitira sa iyo para mabuhay, hindi na araw, pribado. Si Tomas Hayget, 17 anyos ang unang Britong sundalo na binitay sa Western Front noong Setyembre 1914.
May 45 minuto lang siya mula nang malaman ang kumpirmadong sentensya bago siya barilin sa harap ng sarili niyang rehimento. Gusto ng general na patayin siya ng mas publiko hanggat maaari para magpadala ng mensahe at huwag asahan na may magmamalasakit sa kalagayan ng iyong pag-iisip. Ang mga sundalong napasabugan ng mga bala na may dokumentadong pagkabaliw sa nerbiyos na malinaw na dumaranas ng tinatawag nating post-traumatic stress disorder ngayon ay balewala lang. Nagpatotoo ang mga medikal na opisyal na nagpapanggap lang ang mga lalaking ito na may sakit kahit hindi na nila mapigilan ang panginginig o natulala dahil sa trauma. Hindi tinatanggap ng karamihan sa militar na pati handang sundalo ay pwedeng masira ng labanan. Gusto mo bang marinig ang mas malalang sistema? Ginamit ng sinaunang Roma ang decimation kapag naging duwag ang isang legion. Kasing lupit ng tunog nito. Bawat ika-10 lalaki ay pinipili sa pamamagitan ng bunutan at binubugbog hanggang mamatay ng sarili niyang mga kasamahan sa sundalo. Kung napatunayang nagkasala, iba-iba ang parusa depende sa hukbo, digmaan, tiyak na kasalanan at minsan sa saloobin ng opisyal. Ang field punishment number 1 na ginamit ng mga Briton noong unang digmaang pandaigdig ay ginawa para mapahiya ang pinarurusahan. Ang nahatulang sundalo ay itatali sa matibay na bagay, gaya ng poste o gulong ng karwahe, na parang ipinako sa krus hanggang 2 oras bawat araw. Sa ilang linggo, nangyayari ito sa harap ng ibang sundalo, minsan abot pa ng putok ng kalaban. Layunin nitong ipahiya ka habang pinapanood ng iba mong kasamahan. Isa pang opsyon ang penal battalion na pinasikat ng mga Soviet noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Order No. 227 ni Stalin na kilala sa patakarang hindi pwedeng umatras kahit isang hakbang, ang lumikha ng mga unit para sa sundalong inakusahan ng duwag, pagtalikod o iba pang krimen sa militar. Kadalasan alamat lang ang imahe ng blocking detachment na nagpapaputok at pumapatay sa maraming umaatras na sundalong Soviet. Ayon sa tala ng NKVD, humigit kumulang 1,000 katao ang namatay sa unang 3 buwan ng pagpapatupad nito. Pagsapit ng Oktubre 1900 at 42, halos inabandona na ang konseptong ito. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga sundalong nahuli ng blocking unit ay ibinabalik sa unit nila o ipinapadala sa penal battalion, imbis na barilin, pero malupit talaga ang penal battalion. Itong mga unit ay inaatasan sa pinakamahirap na gawain gaya ng paglilinis ng minahan, pagsalakay sa matitibay na posisyon, at pangunguna sa mga ataking hindi kaya ng regular na unit. Libu-libong sundalong Soviet ang naglingkod sa penal unit noong digmaan na may mataas na bilang ng namatay, ngunit hindi tulad ng suicide squad sa Hollywood. Madalas ginagamit ang pagkakakulong sa magagaan na kaso o kapag hindi nais ng mga komander ang parusang kamatayan. Sa pilitang pagtatrabaho, pagkakakulong, tanggal sa ranggo at sahod, mga parusa ito, pero pinakamabigat ang kamatayan. Dito na naging pinakamadilim ang lahat. Pinatawa ng kamatayan ng British Army ang 306 na sundalo noong unang digmaang pandaigdig dahil sa kaduwagan, pagtalikod sa tungkulin at iba pang paglabag. Karamihan ay teenager at ilan ay may psikolohikal na trauma. Formalidad lang ang mga paglilitis, halos walang apela. Itinali ang mga lalaking ito sa poste at binaril ng sarili nilang kasamahan sa firing squad. Minsan, may sundalo na sinasadya magmintis, kaya ang opisyal ang napipilitang magbigay ng coup de grace. Noong 2006 pinatawad posthumous ang 306 na sundalong ito at inamin ng pamahalaang Briton na marami sa kanila ay nabiktima ng kawalang katarungan. Sila ay nagdurusa noon sa kung ano ang tinatawag natin ngayon na post-traumatic stress disorder o shell shock. Ang iba naman ay ginawang panakipbutas lamang para sa mga pagkukulang ng pamunuan. Kadalasang firing squad ang paraan, kahit magkaiba ang detalye. Minsan, tinatanggalan ng butones ng uniforme at nilalagyan ng papel na target sa dibdib ang hinatulan para malaman ng taga-baril ang tutok. Minsan pinipiringan siya. Minsan nakaharap sa mga tagapagpataw ng parusa. Madalas itong mangyari sa madaling araw at malayo sa regular na tropa, pero minsan ginagawa rin sa publiko para mas malakas ang pananakot. Karaniwan, ang mga hinatulan ay nagsusulat ng liham pauwi sa huling gabi. Alam nilang sasabihin sa pamilya nilang namatay silang walang dangal. Ngunit umaabot pa rin ang kahihiyan kahit pagkatapos ng kamatayan. Madalas, ang pamilya ng pinatay na sundalo ay nababawasan o nawawalan ng pensyon at pati kahihiyan ay umaabot sa susunod na henerasyon. Tingnan si Pribadong Eddie Slovak. Nilitis siya ng militar noong Nobyembre 11, 1944 tumagal ng halos 2 oras ang paglilitis, na patunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Inakyat ang hatol sa mga nakatataas at inaprubahan ni General Dwight D. Eisenhower, kataas-taasang pinununo ng Allied Forces. Sa 21,000 sundalong Amerikano na nilitis sa pagtalikod noong ikalawang digmaang pandaigdig,
49 ang hinatulan ng kamatayan. Si Slovak lang ang tunay na binitay noong Enero 31, 1945 at 45 sa isang maliit na nayon sa Pransya. Dinala si Eddie Slovic sa isang bakuran. Ang sabi niya, "Hindi nila ako binaril dahil tinalikuran ko ang United States Army. Kailangan lang ng halimbawa at ako yon dahil dating preso ako. Binabaril nila ako dahil sa tinapay at chewing gum na ninakaw ko noong 12 ako. Nilagyan ng papel na target ang jacket niya sa dibdib." 12 sundalo mula sa kanyang dibisyon ang bumuo ng firing squad noong 10:04 ng umaga. Sabay-sabay pinaputok ng 12 ang M1 Grand Rifles at tinamaan si Slovak sa leeg, balikat, dibdib, puso at braso. Ngunit hindi siya agad namatay sa hindi malamang dahilan. Unti-unti siyang namatay habang naghahanda ang firing squad sa ikalawang putok. Saka inilibing sa lihim na libingan kasama ng iba pang Amerikanong sundalo na pinatay dahil sa kasong sekswal at pagpatay. Ayon sa hukbong sandatahan, hindi dapat ilibing ang mga kriminal kasama ng mga marangal na namatay. Matagal ding hindi nalaman ng kanyang asawa ang tunay na sanhi ng pagkamatay. Sinabing namatay siya sa labanan. Paulit-ulit silang nagpetisyon sa mga pangulo ng Estados Unidos para sa posthumous pardon ni Slovak, ngunit laging tinanggihan. Si Eddie Slovak lang ang Amerikanong sundalo na nahatulan ng kamatayan sa pag-desert mula digmaang sibil, kahit marami ang gumawa nito. Ginawa siyang halimbawa sa isang desperadong panahon kung kailan naramdaman ng mga komander na kailangan nilang magbigay ng mensahe tungkol sa disiplina. Hindi laging kaduwagan ang kaduwagan. Minsan ito ay trauma. Minsan ito ay labis na pagod. At minsan ito ay isang malas na tao lang na napiling gawing babala. Panoorin kung paano naging pinakapinagkalooban ng parangal ang sundalong ayaw lumaban noong unang digmaang pandaigdig o i-click ang video na ito.